pa ba sa mga kontraktor at sa mga DPWH officials na to nasangkot sa mga maanomalya at ghost flood control projects? Kayo mga boss, tanungin kayo, naniniwala kayo dyan? Ako mga boss, sa totoo lang, buwisit ako. Kasi alam naman natin, di nila kaya mag-isa yan. May mga kasabwat yan ng mga politiko. Keso mapa-congressman o mapa-senador. At ang pinakamalaking problema dito mga boss, sa halip na may makulong, yung mga kwento, pahaba ng pahaba, at paikot ng paikot. Isipin nyo ito mga boss may napangalanan, di naman pinatawag. May binigay na listahan, di naman kumpleto. May mga sinasangkot na public officials, mga congressman, mga politiko. Anong nangyayari? Anong ginagawa ng gobyerno? Yung ombudsman, bakit walang nakakasuhan? Kagaya nito ni Diskaya, umamin na nga siya na meron siyang mga kasabwat na mga politiko, na meron siyang kickback o SOP na natatanggap. Anong nangyayari? O di pagkatapos ng hearing, makakauwi pa rin yan, makakatulong. Di ba walang napapanagot alam naman ng mga tao, ng mga manggagawa at ordinary Pilipino na merong sangkot dito ng mga politiko. Tanga lang ang maniniwala na wala siyang kasabwat at alam naman ng mga tao na meron pa yan doon sa listahan niya ng mga dagdag na mga politiko pero hindi niya sinasabi. Kaya tayo nag-move to cite in contempt yang si Diskaya. Kasi paikot-ikot lang, naglolokohan, nagagaguhan lang tayo doon sa investigasyon Alam naman ng lahat Ang gusto natin, paaminin siya, ituga niya na yung mga politikong sangkot dyan at huwag na siyang magsinungaling. Hindi pinanganak kahapon ng mga tao para mabilog at mauto nyo dyan sa kwento nyo. Alam ng mga tao at alam ng lahat na merong pinagtatakpan. Kaya kung kinakailangan na i-cite in contempt yung mga yan, kahit gaano pa sila karami, gagawin natin para man lang makabawi tayo ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na ginagago niyang mga magkakasabwat ng mga kontratista at mga politiko. At bakit ba tayo nandito? Siyempre para may mapanagot, hindi para maglunsad ng walang katapusan na mga hearing.